ang numero 1 sa hanay ng mga vice-alkalde, ang ating magiging Vice Mayor G. Atienza! Magandang gabi, Distrito 2! Kamusta po kayo? Masaya kaming makasama kayo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, alam niyo, naniniwala ako sa tadhana. Naniniwala ko na pag-ibigay natin ang ating puso sa Panginoon, siya ang hulma sa ating paglalakbay para handa tayo sa misyon natin sa buhay. Ako po si Chi Atienza, ang bunsong anak ng dating buting Mayor Lito Atienza, Direktora ng Kababaihan ng Maynila. At alam ko, nakatadhana na ngayong gabi, tumayo ako dito bilang vice-alkalde ni Yorme Isko Moreno Tumagoso! Ngunit sa totoo lang, nung bata pa ako, ang pangarap ko sa buhay ay maging isang misyonaryo. Kaya nung aking ama ay vice-alkalde ng Maynila, ginamit ko ang pagiging bunsong anak niya para magbalik o magbigay ng pag-asa sa mga kabataan ng MYRC dito sa Maynila. Nung ang aking ama ay alkalde ng Maynila, ako naman po ay naging aktibo sa iba't ibang church organizations. Buwan-buwan pumupunta po ako sa Bilibid Prison para mag-medical mission at mag-feeding doon. At nung ang aking ama ay congressman ng Buhay Party List, libo-libong food packs ipinamahagi po sa inyo dito. Ako po ang gumawa ng paraan para maging posible yun. Milyong-milyong halaga ng mga bitamina, milyong-milyong halaga ng mga maintenance, ipinamahagi sa inyo. Ako rin po ang gumawa ng paraan para maging posible yun. Pero kahit kailan, hindi ko po nilabas ang aking mukha. Kahit kailan, hindi kayo nakakuha ng kahit na ano na nandun ang aking mukha. Dahil naging mas maigit po para sa akin na pag ako'y tumingin sa itaas, alam ko masaya ang Panginoon sa ginawa ko dito sa mundo habang narito pa ako. Ngunit nagbago po ang lahat nung ako po ay naging isang broadcast journalist kagaya ng aking kapatid na si Kuya Kim. Kilala niyo yun? Tayo-tayo lang naman. Hindi ko kayo isusumbong. Sino po ang mas pogi? Si Kuya Kim o si Ali? Parang may milagrong nangyari dito sa inyong distrito ngayon. Dahil lagi ang sagot ng lahat Ali. Ngayon parang kalahati nagsabi, Kuya Kim. Totoo ba yun? Dahil sabi niya nung nagsabog daw ng katalinuhan, lahat binigay sa kanya. Nung nagsabog ng kagwapuhan, lahat daw na kay Ali. Pero huwag niyong sasabihin na sinabi ko yun sa inyo. Pero kagaya ng aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin po ay nasa telebisyon bilang isang broadcast journalist. For 7 years, inikot ko po ang ating bansa para kunin ang kwento ng ating mga kababayan na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. At ginamit ko po ang aking programa para mabigyan ng boses ang mga sektor ng lipunan na para sa akin hindi napapansin ng gobyerno. At sabi nga ni Yorme, kahit anong isigaw nating lahat, kung ang gobyerno hindi marunong makinig sa tao, lahat tayo nga pa rin pala. Kaya nagbago ang aking perspektibo nung makilala ko si Nanay Emelita. Si Nanay Emelita ay isang taga-Maynila rin at halos 85 years old na siya. At sinabi po niya sa akin na buong buhay niya parang tila naging kahirapan lamang ang nakita niya. Siya ay natulog sa isang maliit na kariton na kung saan ang katabi niya gabi-gabi ay daga at basura. At sabi niya, malapit na siya mamaalam, ngunit tila parang isang daga lamang siyang dadaan dito sa mundo. At hindi na ako lalayo pa. Dito sa inyong distrito, marami pa rin akong nakikitang Nanay Emelita. Para sa akin, mahal tayo ng Panginoon, ngunit ako ang gobyerno, walang malasakit at hindi nakikita ang hirap na pinagdadaanan nyo. Marami pa rin Nanay Emelita na dadaan dito sa mundo. Kaya ngayong gabi, tumatayo ako dito para tayuan ang aking mga lolo at lola. Dahil naniniwala ko na kung gumagana ang gobyerno, dapat pag kayo'y pumupunta sa Palomar Health Center, dapat siksik, liglig ang gamot, vitamina, maintenance, at pag kayo'y nagpapatingin, dapat
sabihin ng mga barangay health workers dahil pati sila napabayaan rin. Pero sa amin ni Yorme, makakasiguro kayong lahat na pag kayo'y pumunta doon at sa mga ospital dito sa Maynila, siksik, liglig, ang gamot, vitamina, maintenance, at pag kayo'y nagpatingin, lahat ng mga doktor at mga nurse nakangiti. Gusto niyo po ba yun? At sisiguraduhin namin na hahaba ang inyong buhay. Ako rin po ay tumatayo para sa ating mga kababayan na may kapansanan. Mga ina na may anak na may kapansanan. Mga senior citizens na may kapansanan. Mahirap magkaroon ng kapansanan. Kaya balang araw sa amin ni Yorme, makakasiguro kayo na magiging sensitibo ang gobyerno dito sa Maynila sa inyong kalagayan. Ako rin po ay tumatayo para sa mga magulang na narito ngayon. Taas po ang kamay ng mga magulang. Ang mga solo parents na mga tinanong kanina ni Senator Amy Marcos. Parang walang solo parent, totoo ba yun? Kasi alam ko, mas masaklat ang buhay ng solo parents dahil sa gabi, wala kayong kayakap. Pero alam niyo, akala nila bata pa ako. 43 years old na po si Chia Atienza. At may 3 na po akong anak na malalaki na at halos 20 taon na po akong may asawa. Kaya hindi na po ako dalaga. Dala na po ako. Pero bilang isang magulang, alam ko na habang pinapanood nyo ang inyong mga anak na natutulog ng mahimbing sa gabi, nagdadasal ang inyong mga puso na sana kahit papaano, meron kayong isang gobyerno na masasandalan sa pagpapalaki sa kanila. Balang araw sa amin ni Yorme, makakasiguro po kayo na kasama nyo ang gobyerno dito sa Maynila sa pagpapalaki ng inyong mga anak. Dahil mahalaga po sila sa amin. At panghuli, ako rin po ay tumatayo para sa mga miyembro ng LGBTQ+ community na narito ngayon. Alam ko na marami sa inyo, bata pa lang, marami na kayong iniindang diskriminasyon. Huwag kayong mag-alala dahil balang araw sa amin ni Yorme, makakasiguro kayo na pantay-pantay ang oportunidad na ibibigay sa lahat. Dahil dito sa Maynila, patas ang panlaban ng bawat batang maninilyo. Alam ko nung kami ni Yorme nag-motorcade dito sa inyong distrito, ang lakas-lakas ng sinigaw nyo. Ano nga po yun? Mahina yan! Ano nga sigaw nyo? Dito sa kaliwa! Bumalik ka na! Dito sa kanan! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Alam ko po bakit nyo sinisigaw na bumalik na si Yorme. Para sa aming mga lolo at lola, alam ko, miss nyo na po ang gatas na Ensure. At alam ko rin, miss nyo na ang malalaking cake na pinadadala sa inyong bahay tuwing kaarawan ninyo. Tama po ba ako? Ngunit nalaman namin na ang malaking cake naging cupcake. Sabi ng taga-ibang distrito, matigas na daw ang dinala sa kanila kaya naging biskotso. Sabi nila ngayon daw, kahit na biskotso, huwag kayong mag-alala, Nay, Tay, Lolo, Lola, dahil lahat ng yan babalik po sa inyo at ibibigay namin ni Yorme. At para sa inyong lahat na narito, alam ko kung bakit nyo sinisigaw na bumalik na si Yorme. Dahil miss nyo na magkaroon ng isang gobyerno dito sa Maynila na alam nyong mabilis kumilos at isang gobyerno na alam nyong pakikinggan kayo. Huwag kayong mag-alala dahil babalik na si Yorme Isko Moreno Dumagoso! Ngunit kung maaari, sana isama niyo rin po si Chi Atienza. Ang trabaho po ng Vice Alcalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga programa at polisiya na dapat angkop sa pangangailangan nyo. Kaya kung kayo ay pipili ng isang Vice Alcalde balang araw, kailangan pumili kayo ng isang tao na ipaglalaban na marinig ang boses ninyo. Kung meron man ako isang bagay na kaya kong ipagmalaki sa aking sarili, bata
bata pa lang ako, ginamit ko ang pagiging bunsong anak ng vice alkalde, alkalde at congressman para tayuan ang boses ng mga Manileño na nagdadasal na sila ay marinig ng gobyerno. Ako man ang bunso sa aming magkakapatid, alam ko bata pa lang ako, sinabihan ako ng aking ama na ako ang magpapatuloy ng mga nasimulan niya dito sa Maynila. Ako po ay nakapagtapos ng Political Science, major in Governance. At noong mga panahon ng aking ama ay vice alkalde ng Maynila, tinuruan niya ako maging isang magaling na vice alkalde na may integridad na sumuporta sa kanyang alkalde. Kaya, makakaasa kayo na balang araw, susuportahan ko po ng buong-buo si Yorme Isko Moreno Dumagoso! Dahil naniniwala ako na ang suporta ko kay Yorme ay suporta ko sa lahat ng mga Manileño na narito ngayon. Nung kami nagpaplano ni Yorme kung ano gusto niyang gawin dito sa Maynila balang araw, gusto niyang ibalik ang mga pabahay na siyang tumulong sa ating mga kababayan na walang bahay. Gusto niyo bang dumami pa yon? Ang mga ospital na pag kayo'y nagpapatingin, siksik, liglig ang gamot, vitamina, maintenance, at humahaba ang buhay ng mga Manileñong nagpapatingin doon. Gusto niyo po ba yon? Ang mga paaralan na kung saan ang inyong mga anak bago pumasok sa paaralan, kailangan magdala ng jacket dahil sobrang lamig ng classroom. Gusto niyo po bang dumami pa yon? Habang lahat ng yan ay susuportahan ko po, ang ambag ko sa aming samahan ay livelihood. Dahil bilang direktora ng kababaihan ng Maynila, for 40 years, isinusulong po namin ang livelihood training program para sa mga Manileño na gustong matutong tumayo sa kanilang mga paa. Dahil naniniwala ako na ang tunay na sagot sa kahirapan ay magbalik ng pag-asa, pagbabalik ng pag-asa sa puso ninyo na kaya nyong tumayo pa rin sa inyong mga paa. Kanina, tinawag ko akong Liwanag ng Maynila. Ngunit sa totoo lang, ang bala ko, ibalik ang pag-asa sa inyong mga puso. Na merong isang gobyerno na paparating na alam nyong kaya nyong asahan na ipaglalaban kayo.